Okay, so Lagawe project, ayan o. Kita niyo yung layout dito. So sa ngayon, ito yung kailangan nating diskaltehan. Actually, hindi po kasi kami gumawa ng structural nito. So yung sa may ceiling painting work sa atin yan, pero yung sa wall, iba po yung kumana dyan. Ang kagandahan yan, yung tiles na ginamit natin dito ay buo 120 by 30 cm. So ang kaibahan ng 120 by 30 cm ay para sa mga hagdan yon. Magandang umaga sa inyo lahat, no? Saya ako dahil may nalutas tayo isang problema. Actually, may continuity yung vlog natin kahapon eh. Kaso nga lang, biniti na natin doon. Kasi nasa daan na kami kahapon. Nasa Aritaw na kami. Kako, tigil muna tayo dito, kakain muna tayo. Tapos tawagan natin yung staff. Baka mamaya meron na palang dumating. Eto. Meron na. Yan. Salamat sa Panginoon, no? At ngayon meron na yung tiles na kailangan sana nating hanapin. Yung pinagkuhanan din lang natin, doon din lang galing yan. So sa ngayon, papunta tayo ngayon ng Lagawe at ihatid natin. So sa Lagawe project natin to. Ito yung pinakamahirap sa part kung sakaling nagkakamali kasi. Kailangan namin hanapin yung tiles na gusto ng kliyente natin. Kasi kahit na sabihin natin na yung mga bagay na yan madali lang lutasin, mahirap po yan, lalo na dito sa amin, nasa baryo po kami, hindi po biro mga kumusta. So sa ngayon papasalamat ako lalo sa Panginoon kasi answered prayer tayo kaagad. So tara, samahan nyo ako, punta tayo ng Lagawe. Yan nga oh, nag-alarm na naman yung preno natin. So sa araw-araw na bimabiyahe si Raven, napakabigat ng maintenance. So bukas biyahe tayo ng Isabela. Okay, so Lagawe project, ayan o. So ito na yung problema natin ng mga halos 2 linggo ata eh, no? Pero salamat sa Panginoon kasi meron na yung tiles natin para dito sa flooring, no? Yan, papunta dito, dito sa kwarto na to. Okay. So, sa ngayon, ang tinatalis ng tropa ay ito, itong hagdan. Kita niyo yung layout dito. So sa ngayon, ito yung kailangan nating diskaltehan. Actually, hindi po kasi kami gumawa ng structural nito. So ngayon, yung layout dito, okay lang din naman yan. Magagawa naman ng paraan. Medyo habol lang talaga. Basta ang masusunod, kung sakali, ay yung riser niya. Although ito, napakataas ng riser. So ang standard natin 15 to 17 cm. Pasok pa yan pagka nasa 18. Ayan. So halos 18.5. Malaki na ho yan. So yung 18.5 na yan, ayan, susundan natin yan hanggang dito. Okay. So tignan na rin natin dito. Bigyan ko na rin kayo ng update. Ayan. So ito yung kisame natin dito. So ayos na rin to. Ayan. So yung sa may ceiling painting work sa atin yan, pero yung sa wall, iba po yung kumana dyan. Ito nga, magkakaroon pa daw ng troubleshooting dito kasi yung electrician, papadala natin yung electrician natin dito kung sakali. Kasi yung sa mga ilaw, ayan, provided natin itong mga pin lights, pero yung electrical installation ay iba. So sabi nga ni madam, ayan, antayin na lang natin yung electrician nila at magpapa-troubleshoot.
So troubleshooting ang mangyayari. Yung mga tiles na to mga kamusta, kagandahan ng mga ganito yung buo. Actually, ito mas maganda nga sana kung mas maluwang. Pero ika nga, ito kasi hindi na tayo nag-layout. Kasi standard na sukat natin, usually sa mga ganito is nasa 120. Ito nasunod dati, halos nasa 110 siguro to. Pero ang kagandahan niyan, yung tiles na ginamit natin dito ay buo, 120 by 30 cm. So ang kaibahan ng 120 by 30 cm ay para sa mga hagdan yon. Ngayon, yung 120 by 30 cm na yan, wala na hong problema dyan sa mga dugtungan kung saan standard kasi natin 120. So yun yung standard na sukat ng hagdan natin para hindi siya one at a time na bababa, aakyat. So yun yung mga kagandahan niya. Ngayon meron kaming yung diniliver ko nga na kung saan ginamit din natin to, o kaya hinanap pa talaga natin na usually ginagamit natin sa mga flooring. Ayan, pasensya na kung makalat, no? Wala silang walis tamboy. Pero walis tamboy, oh. Nasa taas, kunin mo para mas mawalisan. So ito yung kaibahan niya pagdating sa mga floor tile naman natin using 120 by 20 naman. So wala kang makikita na 120 by 30 ng mga tiles natin na ginagamit sa flooring maliban sa landing. Kasi usually yung mga riser natin, yun na rin yung ginagamit natin na landing natin. Kasi nga parehas nung landing at saka yung ating itong thread niya. So set yan pagka buwibili tayo. So pagka set, ibig sabihin mas marami kang magagamit na landing compare dun sa mga thread niya. Kasi thread natin ito lang, o kaya yung pinaka-step natin. So yun yung mga ginagamit natin na usually na mahahaba na uri ng mga tiles pagdating sa hagdan. And then dito naman sa floor tile natin, yun nga sabi ko kanina is yung 120 by 20. So yung 120 by 20 na to, na kung saan ginagamit natin, so kung mapapansin nyo, salitan po yan na nilalagyan natin, hindi siya yung dire-diretso. Kasi nga ang 120 by 20, lagi ka makaka-encounter dito ng hindi talaga pantay. Usually yun yung mga pinakamahirap na parte pagdating sa paggamit ng mga ganitong uri ng tiles. So yun yung pinakamahirap, kaya nga mahirap din siya hanapin. Kaya maganda na ito, talagang popondohan. Actually, ito nakapondo naman sa atin to. Yun nga lang, nagkamali pala. So yun yung isa sa mga bagay na nakaligtaan ng staff natin, kung saan 120 by 30 pala. So para mas maging malinaw na rin para sa lahat. So ang 120 by 20 para sa floor tile natin, 120 by 30 usually ginagamit din natin to para sa mga hagdan naman natin. Okay? So ito rin yung mga ginagamit natin for tile cladding, yung mga ganito. Depende na lang kasi kung sa vertical mo o kaya naman sa may pinaka floor natin siya ginagamit. Okay? So ang presyo nito, yung mga 120 by 20 natin ay nagre-range yan, depende sa brand, depende sa kung saan mo siya kinuha o kaya supplier natin, na nagre-range ng mga halos nasa 300, yun yung presyo nito. Ito naman yung set nito nasa 1,000 plus, or yung isang piraso lang nasa 1,000 plus na. Yung mga ganito, yung 120 by 30 naman. Mas mahal kasi yung para sa hagdan, no? So mabigat talaga pagka ganitong uri ng tiles, pero ang kagandahan niya buo-buo. Ito naman, ayun, no, salitan, napakaganda, no? Lalo na kapag natapos to, nalinisan, ayan, pasensya na kasi itong mga to, ayan, talagang wala kasing ibang pagtatabihan kundi yan lang talaga. So maganda nga sana to pagka natapos na lahat, makikita niyo na yung outcome. So napakaganda na ito pagka buo yung mga hagdan natin, no? At wala kang makikitang dugtungan. So usually yung 30 kasi, ito yun, ito yung 30. Pag sa thread natin, standard 30 cm. Depende na lang kung gusto mas malapad, so magdudugtong ka kung sakali. Gusto mo naman na mas maiksi, depende na lang sa layout. Pero ang standard natin 30. Tapos sa may riser naman natin, mas maganda 15 cm, pinaka the best po nun. So kung makikita natin dito, ito yung may groove. So pag buwibili tayo set nito para sa hagdan natin, yung 30 cm na to, ayan. Tapos yung haba naman nito ay nasa 120 cm. Ayan siya. So 120 cm, parehas nito. Actually ito rin 30 cm din to, okay, 30 cm.
Ayan. So, pagdating sa mga riser natin, kung 15 cm ito, pwede ka nang gumamit ng dalawa niyan. Pero, depende pa rin ho yan sa layout nung hagdan natin. Kaya nga, maganda pa rin kasi 30 to. Lalo na kapag dating sa landing. So, hindi naman po pwede na, kumbaga, maliliit na cutting. So, ito yung kaganda niya. Pero, may nabibili sa Wilcon, mga kamusta, no? Pag bumibili tayo sa Wilcon, nagre-range yun sa 2,500. Set na po yun. Dalawang thread, dalawang riser, na kung saan yung riser niya is 15 cm. So, kung isipin mo, 3 piraso na po yun yung sa isang box lang. 2,000 mahigit na po yun. So, yun yung nabili namin sa Wilcon dati. Ginamit namin dyan sa may proyekto namin, Santa Fe. Usually, yun naman pagka bumibili tayo sa Wilcon. So, sa ibang suppliers naman, ang binibigay talaga sa atin ay 30 cm. So, tingnan natin to. Pag nalinisan to, napakaganda. Ayan, oh. Sa ngayon kasi malikabok at dito yung stock ng semento, tile adhesive. So usually talagang yung alikabok nandito. At parehas ng tiles nung sa taas tsaka dito, no. Kagandahan nito, clear na wax lang gagamitin mo dito, ayos na. Hindi mo na kailangan na tawag nito yung imap ng imap. Wax lang kailangan nito. Yun lang maintenance nito. Hindi naman siya magiging madulas eh. Magiging makintab. Pero hindi siya madulas. Yun ang kagandahan ng ganitong uri ng tiles. Pero ang akalain mo dito, kala mo kahoy, hindi pala. Tiles pala siya. So ganun naman dito. Halos lahat pare-parehas lang naman. Mas dark nga lang yung nandito compare dito sa may hagdan natin. So, dry pack method. So, yun po yung gamit namin method pagdating sa pagtatiles natin. So, kung napapansin nyo, ayan, meron pang mga parte na kung saan buo pa yung semento natin. Kasi nahuhuli talaga yung semento compare dun sa may dun sa may paglalagay ng tubig at saka buhangin natin. Kasi nauuna, buhangin at saka tubig natin. So yun ang kaidahan ng wet pack at saka dito sa dry pack naman. Ayan. So kung napansin nyo, basang-basa to, no? Mayroon siyang grout. Tinatawag natin yan na grout. Para bago natin ilagay yung dry pack natin, nahalo yung mga alikabok na mayroon dito sa may semento natin na dumikit dyan. Kaya alikabok na pwedeng naandyan. So yun yung paraan natin para sigurado na kakapit talaga. Okay, so abangan nyo to mga kumusta, no? At maraming salamat sa pag-nonood. Ayan. So abangan nyo na lang po yung ibang update natin dito. Tagawa Ifugao Project.